Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Niya na punta sa ating tulmanon ang Radyo Mindanao. Inaot nga nata sa mayong kabubuton, nata sa mayong panlawas, nata sa mayong pangisip. Tanan mga kaigsunan, kinahanglan nga magmalabayon ta, magpasalamat ta sa kinatasan nga buhi lang gihapon ta, naalang gihapon ta nga nagginhawa. So asa mo karon na mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga tukaran, tagsa-tagsa mga balay, naamo mo sa inyong bukid, naamo sa inyong dias dagat, dala-dalag sa ilang mga transistor radio, o naalang mo sa inyong mga salakyan, kanaminaw sa adong tulumanon, kami mo ingon nga padayon sa inyong pagpaminaw, o welcome sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao. Kinilang gihapon si Abdel Disa, o pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan na pasalamat ta lipay kay ta kay niya ang atong idol karong adlaw nga dugay-dugay na po no nang puno nga wala natong nadungan nabaytian ang iyang mga istorya, ang iyang mga chismis, ang iyang mga balita o mga usahay, mga katingalahang mga balita nga gikan sa yaha kay lagi kini nga bride man tawhana og pasalamat na niya siya karon og paminaw nato siya mga kaigsunan. Alright, again, salamat sa imo brother. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ako, isang oras na naman ng chismis. Po niya balingkod, Alcinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Grabe brother ang panahon. Init ulan. Ilang araw ka na Arawi. Grabe yung ano rin yung mga ilang kababayan natin doon. Ang kasabay ko, sardinas, pinaghati 5 sundalo. Nag-alok, mabuti na lamang Vinta. Yung extreme. Kaya maraming salamat mga kaibigan ng ating mga kawal na nagbubuwis ng kanilang buhay upang terorismo, ang ISIS dyan sa bakbakan. Talagang hirap dahil nagkalat yung mga booby trap, yung mga IEDs o mga bomba. Meron pa nga kaming nakitang tripwire na naka-embed tayo mga kaibigan sa Special Forces. At yung tripwire, kung papasukin mo to ng gabi, talagang hindi mo makikita yung tripwire. Pag sinabing tripwire mga kaibigan, isang alambre lamang yan na pag natisod mo, posibleng yung tripwire na nakita namin nakakabit sa 3 granada. So pag natisod mo, hindi mo mararamdaman dahil maraming mga debris sa loob ng bahay. At pag natisod mo yun, mahihila yung alambre, sasabit ngayon yung mga safety levers ng mga granada. At pag sumabit yun, kala mo natisod ka lang sa kahoy. Bigla na lamang sasabog yun. At maraming mga kabahayan ang ginamitan ng mga LPG. May mga LPG mga kaibigan. At ito'y binabaril ng mga snipers ng Maute upang sumabog. At yung meron tayong nakita doon, mga na-recover ng sundalo, ay mga bote na may mga lamang gasolina at may mga basahan sa kanilang bunganga. Ito pala yung ginagamit ng mga Maute habang tumatakas o yung mga jihadist. Binabato nila to sa mga kanilang pinagtatakasan upang masunog yung mga bahay.
At ito rin ang kanilang pinambabato sa sa mga APC, sa mga tangkeng dumaraan. Di ba? Napakahirap talaga. Kaya no wonder hanggang ngayon nagpapatuloy pa itong labanan. Nagsimula ito noong Mayo 23 nang lusubin o atakihin ng mga armadong grupo sa ilalim nitong Sisnilon Hapilon at ng Mauti Brothers at iba pang mga jihadist group. Actually, itong nasa Marawi ngayon isang mga mga grupo ng iba't ibang mga jihadist group, iba't ibang mga jihadist organizations, at nasa ilalim sila ng isang black banner ng Daesh o ng Islamic State. Kaya napakahirap. Sinabi kanina ng militar na ginagamit daw ng mga militante, ang mga militants, ang kanilang mga sibilyang hostages upang magnakaw. Ito hindi natin masigurado dahil ang daming propaganda ng militar Hindi natin malaman kung totoo. Pero ang sinasabi ni Lieutenant Colonel J.R. Herrera, yung tagapagsalita ng militar dyan sa Marawi City, ay base ito lahat sa mga sinasabi ng mga sibilyang nakakatakas. Ang unang tanong ko kung ginagamit ng mga jihadist yung mga sibilyan sa pagnanakaw mula daw alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, ginagamit sa pagnanakaw sa bahay-bahay. Sinasabihan sila, ikaw pumunta ka sa ganito, magnakaw ka, kulimpatin mo mga salapi, mga ginto, kayamanan, lahat, at bumalik ka rito ng tanghali. Ang tanong dyan bakit hindi sila tumakas? Di ba? Yan ang tinatanong ko at hindi naman masagot itong si Colonel Herrera. Basta ang sinasabi niya, ito kasi ang report sa amin. Yung nga ang report. Okay, ando doon na tayo mga kaibigan. Talagang, ang nagdanakaw dyan mismong yung mga armadong grupo. Dahil nagkalat din sa Facebook, lalo-lalo sa Armwatch. Yung account ng Facebook na Armwatch. Ang daming litrato ron ng mga militants. Nakahiga sa kama, nagbubukas ng mga maleta, at nagpo-posing-posing, nagsiselfie. So talagang makikita natin na talagang sila mismo ang humahalungkat sa mga bahay. Pero meron din mga larawan ng mga sundalo na humahalungkat din at tagahanap ng mga armas at bomba. Pero yung karamihan ng mga litrato ng militar na nakikita sa Facebook, mga maleta rin ang binubuksan nila. Di ba? So hindi natin malaman kung yung sinasabi ng mga sibilyan na hindi naman pinangalanan ni Colonel Herrera ay totoo. Aaring mga sibilyan din ang nagnanakaw nito. At pag nahuli sila, sasabihin nila, nako, inutusan kami ng Mauti di ba mga kaibigan? Kasi ang tanong kagad dun kung kami ay inuutusan, kung kayo ay inuutusan magnakaw ng mga Mauti, alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, bakit hindi nyo nagawang tumakas? Bakit kayo bumabalik pa ron sa mga Mauti? Diba? Yan ang katanungan. At ayon sa pahayag ni Colonel Herrera, ay umabot na umanop sa mahigit 500 million ng halaga ng mga alahas at salapi ang nanakaw na di umano nitong mga Mauti. Ay na mga kaigsunan, hantod karon padayon lang gihapon ang kining gira-gira diha sa Marawi City mga kaigsunan, no? Kinilaging ingon silang na istorya nga nangawala ang mga bahande sa mga civilian diha. Now, saon na lang man nga madod pa sa atong militar nga kining naay mga civilian nga nahimong hostages sa mga Mauti group o ibang mga grupo nga kining konektado diha sa Mauti, nga madod ba nila nga gisugo daw sila nga mangulimbat, sugo daw sila mga manguan kining unsa ni mangawat sa mga balay mao nang istorya sa mga side sa militar nga madod pa mao man ang taho po sa mga civilian nga ilang na rescue nga sila ginasugo sa mga
kining mauti nga mga wat manghuhag mga pagkaon diha sa mga tindahan, diha sa mga balay, di ba? So, ang ato pong mga sundalo nga makit-an po nga na ay manglungkad sila mga maleta, manglungkad sila mga unsa-unsa diha. Ilang tanahon, kung naabay mga pusil, naabay mga bomba, di ba? So, wala na tanasayod mga kaigsunan na kining unsa pa'y ginabuhat sa atong mga sundalo, basta ang sundalo gani, musulod na sa tagsa-tagsa nga panimalay, ang tumong ana, ang ilang tuyo ana, nga pangitaon nila ang bomba, pangitaon nila ang mga pusil, pangitaon nila mga tao nga naay kalabutan sa gira diha sa Lanao o diha sa Marawi City mga kaigsunan. Labi na jud ilang pangitaon na pay mga civilian nga naangel nga civilian na bilin sa ilang mga balay ngay di man magagawas kay patyon man pod, tiruhon man pod, target-targeton man pod sa mga sniper niya ng mga mauti group, diba? So, mao ka ng mga kaigsunan ang usahay nga nagkalisod-lisod, nagkapulike na ay mga istorya sa mga uban, nanay, nato, no? Pero matod pa sa atong kagamhanan nga naglisod sila pag duol, naglisod sila pag sulod nianang mga rebelde o mga terorista diha sa Marawi City kay ang uban lagi ila man po nga butangan og booby trap. Naapad to yung mga kurinti-kurinti nga di kasahay gani naman makita og matisod gani na sa tao sa mga sundalo. Ay bungko na matod pa nila patay og kinsay mga maigo dia hastang ukok mga kaigsunan may imagine nga dapat mga upat ka buok mga kining unsa ni mga granada unya higta na dito speakers at kuha nagpin mga kaigsunan unya matisod na sa mga sundalo mao na usahay mga sundalo daghang kay nakalas basig bisag ba 84 naman tingali sa atong mga sundalo ang nakalas niya ng gira diha sa Marawi City gumikan niya ng nga booby trap nga gipang tanom gipang butang sa mga mauti group unya lain pa tong mga gasol ba mga gasol, mga kaigusunan, ibutang ng skilid sa mga balay, ibutang na sa katong ilang klarong maigo, sa ilang sniper, o na pagduol sa mga sundalo, una tiroho na, targeto ng mga upat kabuok nga mga unsa ni gasol, ay pastilan mga kaigusunan, mubutogan ng upat kabuok na ambot asa ka padung ang mga kaluluwa nato niya na, di ba? So mo nang dahan kay nakalas, di ba? Although nga moingon silang ngatong mga sundalo ginahimo gyud nila ang kining unsa ni nga paraan aron nga mahuman na jud matapos na jud ang gira-gira diyan sa Marawi City mga kaigsunan pero bisag walay experience ang atong mga sundalo sa ingon silang urban warfare, di ba? Kay abi ninyo mga kaigsunan ang atong mga sundalo expert lang na sila og dito sa bukid expert na sila sa mga kabundukan nato maon magkipagira sa mga rebelde pero urban gani nga warfare gira diri sa syudad wala na sa dili kayo sila ka eksperto ana no so nga atong pangutana po dito asa naman ang mga SWAT asa naman tong mga elite forces sa atong militar sa atong mga kapulisan nga eksperto nga naa sila yung mga training bahin niya ng unsaon pag neutralize unsaon pag sulod niya ng mga building, di ba? So mao na mga kaigsunan na napay kulang sa tuwa ba nga karon pa lang ang uban nga karon pa lang nahuman og training adong mga sundalo bahin niya ng gera niya ng kining human silang gera sa syudad ba, di ba? So mao na nga usahay dili lang gumikan sa bomba gikan sa atong mga Air Force hantod nga nanunog muna sila mga kaigsunan kay mubuto gani ng kuan kining unsa ni kanang gasol ang resulta na masunog yun ang balay masunog yun ang building una pa sila yung mga nagtigom ug mga gasuloy nagibutang ng botelya o nagibutang kuan panapton unya nila ilabay do sindihan na nila pag-agis sa mga sundalo pag-agis tangke sa sundalo ilabay na nila dito
di ba? So kanilaging gira-gira diha, mura ka ng gira dito sa mga gitatag mga sining bitaw, no? So mao na actually kung tinud-on gyud na sa atong mga sundalo ay mahuma na kay nga naman lagi wala murag alang-alang pong mga sundalo kay daghan po kayo mga building ang maangil. Ilabi na jud kanang simbahan, ilabi na jud kanang mga moske, usahay lagi diha man pud magtago kanang mga terorista. Diba? Anang moske na unsaon pagbomba na, unsaon pagsulod ana, unsaon pagkanyon ana sa matong mga sundalo kay girespeto man ang balay sa Ginoo. Kanang misulod sa sulod, di wala na sintahon sila mirespeto, di ba? So mao na ang naghitabo diyan sa Marawi City mga kaigsunan, matud pa nila Philippines under siege. Diba? Tama yan. Daghan kaya ito problema. Pero mabuti na lamang mga kaibigan na nagpunta si Aiza Sigera sa Sagiran Evacuation Center at sa Buruan Evacuation Center sa Iligan City. Yung Sagiran, dyan yan sa Lanao del Sur. Kasama ni Aiza Sigera mga kaibigan, si Direktor Amir Mawalil ng Office of the Bangsamoro Youth Affairs at Bureau of Public Information ng Autonomous Region and Muslim Mindanao. Napakagaling din si Aiza Sigera. Siya rin ang tumatayong pinuno mga kaibigan ng National Youth Council. At nag-alay siya ng mini concert dyan sa Sagyaran. At talagang bilib na bilib ako dito kay Aiza. Napakasimpleng tao. National Youth Commission pala, not Council, I'm sorry mga kaibigan. Napapansin doon na minsan yung mga evacuees doon, evacuate doon, medyo nasisiraan na ng bait. Kasi syempre hindi naman nasisiraan ng bait. Siguro nagkakaroon ng mga iba dyan, may mga trauma, mga iba may problemado, depressed. Pero siyempre yung depression, mental health issue yan yung depression, sila, wala silang makain, hindi sila makatulog ng maayos, mainit, pag umuulan mababasa sila. Iniisip nila yung kanilang mga kaanak, asa na, nawawala. Wala, pagdatigil ang gera, wala na silang bahay kasi binomba na ng militar. Kung hindi naman tinamaan ng bomba yung kanilang bahay, maaaring pinasok na ng mga magnanakaw, ng mga looters. So talagang maraming problema. At ang kaawa-awa rito yung mga maliliit, yung mga bata, yung mga sanggol. Kaya marami na yung mga namatay. Yung na-aggravate yung kanilang mga sakit mga kaibigan. At sad to say, pumanaw sila. At itong pagdating ni Aiza Sigera ay nagbigay ng kaunting lunas, kaunting kasiyahan para sa mga mga refugees. Dahil tuwan-tuwa sila, nag-alay ng mga awit, ng awitin itong si Aiza Sigera. Diyan sa Sagyaran, sa Lanao del Sur at sa Iligan City. Yung mga iba nakita natin nag-iiyakan pa dahil siyempre sobrang touch na touch sila. Sabi nga ni Aiza Sigera mga kaibigan, ako po ay walang dalang anything kundi awit at sana po sa munting paraan, sa munting mga kanta na kakantahin ko, sana ay mabigyan kayo ng konting kasiyahan despite of all the things na pinagdadaanan ninyo ngayon. Yan ang sinabi niya. Diyan sa Sagyaran, palakpakan yung mga tao. Kanya-kanyang kuhaan ng mga cellphone, records kaagad, selfie pa. At napakaganda ng reception mga kaibigan. Nag-iisa lamang itong si Aiza Sigera. Hindi ko malaman na napakadami ng mga Pilipinong mga songers. Ng mga songers na sana nagpunta man lang sa mga evacuation centers at magbigay ng libreng concert. Wala tayong mabalitaanan sa mga artista, sa mga songers. Wala. Mabuti pa tong si Aiza Sigera. Kahit sa kanyang munting paraan ay nagawa niya ng pasayahin itong ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nasa mga evacuation centers pa. Sana gayahin to ng iba. Ng ibang mga artista, ibang mga songers, yung mga banda rito, banda roon.
punta naman kayo dyan. Yung mga, may mga noontime programs. Wala kayong inisip kundi sarili niyong programa. Yung mga kababayan natin nagugutom. Pagdating naman sa Iligan City, sinabi naman ni Aiza Ziguera sa mga crowd, sabi niya, nandito po ako. Wala po akong dala na kahit ano, pero ako ay nandito upang bigyan kayo ng konting entertainment. Kayo po ay kakantahan. Sana po kahit papaano ay makagaang at makatulong po sa inyong pinagdaraanan. Pagdating ng panahon, matatapos din ang gulo at magkakaroon ng kapayapaan dito sa Mindanao. Basta patuloy lang tayo ay magkakaisa. Napakaganda. Napakaganda na sinabi ni Aiza Ziguera na siya ring chairperson ng National Youth Commission. Pero sa kabila niyan, mga kaibigan, nakakalungkot isipin, may mga discrimination pa rin. Ito, inamin mismo to mga kaibigan ni Aiza Ziguera. At kinumpirma rin ito ni Director Amir Mawalil. Kaya nga sabi ni Aiza, after nung kanyang, nagkaroon kasi ng pagpupulong noong Sabado dyan sa Iligan City. Pinulong ni Aiza Ziguera yung mga youth representatives from Marawi. Kung hindi tayo nagkakamali, sa mga inabot yata ng mga kulang-kulang mga 100. At doon ay sinabi ni Aiza Ziguera, being the chairperson ng National Youth Commission, nandito kami upang dinggin ang inyong mga hinaing. At eto nga, at lumabas na yung mga diskriminasyon. Sabi nga ni Ziguera, magkakaiba man tayo ng relihiyon, lagi ninyong tatandaan na we are also against Muslim discrimination. Makakaasa po kayo sa suporta ko sa inyo dahil iisa po ang ating mitiin at yun ang kapayapaan. We are all brothers, a little sensitivity will not hurt. Yan ang pahayag nitong si Aiza Ziguera sa mga media. At ito rin ang sinabi ni Director Amir Mawalil, yung Executive Director ng Office of the Bangsamoro Youth Affairs. Sabi nga ni Director Mawalil, we need to act and assert more strongly against violence. Alam nyo, itong discrimination is a form of violence against Muslim. Sabi pa ni Mawalil, because this cannot be the start of another cycle of displacement. We need to listen to the voices of youth and understand how we can all better engage in preventing and countering violent extremism in all its forms. Kaya nga sabi niya, yung discrimination daw is one reason kung bakit yung mga radical movements at iba pang extremism ay nakapag-attract sa mga batang-batang mga Muslim. Tama yun, dahil yung karamihan ng mga members ng local ISIS group dyan sa Marawi ay mga teenagers, mga bata pa. Nasa mga edad 14 hanggang pataas yan, 14 hanggang 20, 25. Kaya nga sabi ni Director Mawalil, we need to act and assert more strongly against violence. Yan yung sinasabi niya. Diba? Hindi naman pwedeng pabayaan lang uli yun. So yan mga kaibigan, alam niyo hindi lamang sa Marawi kahit saan, kahit sa Zamboanga lang, sa Zamboanga City, yung diskriminasyon sa mga Muslim talagang very glaring. Pumunta kayo sa mga iba't ibang kumpanya. Mag-apply kayo ng trabaho, tanong ang pangalan, anong pangalan mo? Ako po si Abdul. Nako. O sige, patawag ka lang namin, ha? Diba? Kita nyo si Abdul Diza. Itong brother ko. Galing to ng kung saan-saan. Hindi nahirapan. Buti lang sa Radyo Mindanao siya bumagsak. At saka dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper dahil ang mga nasa likod ng Radyo Mindanao at Mindanao Examiner halos puro mga Muslim. Kaya itong diskriminasyon noon pa to. Nagsimula to ng husto nung nagkaroon ng atake dyan sa New York, yung 9/11 attack. Inatake ng mga Al-Qaeda yung World Trade Center. At diyan na nagsimula yung hatred sa mga Muslim. Although noon ay meron na.
Pero lalong pinagtibay ng atake dyan sa Amerika itong nangyayari ngayon. Lalo pa itong si President Donald Trump napaka-anti-Muslim. So tandaan natin mga kaibigan, lahat tayo mga Pilipino. Walang Muslim, walang Kristiyano, Pilipino. Mamamayan tayo ng bansang Pilipinas. Kaya dapat magkaisa tayo, tanggalin natin ang diskriminasyon, ang hatred sa ating puso. Otherwise, baka magkaroon tayo ng civil war. Diba? Katulad ng pinupush ng mga ISIS. Nais nila magtayo ng caliphate at paalisin ng mga Kristiyano sa Mindanao. Dahil ang Mindanao ay dating nasa pamumuno ng mga sultan. Matagal ng panahon yan. Diba? So, mahirap na yatang mangyari yan. Importante, meron tayong coexisting, peaceful coexistence sa isa't isa. Whether Kristiyano ka, Muslim ka, Inchik ka, Hapon ka, o kung ano ka man. Okay mga kaigsunan, magpaila-ila sa Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ang oras na itong takna na ito, alas 2:31 na. Di alang punta sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Si Abdul D. salang gihapon o atong paboritong angkor naman si Alcinto hantod glas 3 mga kaigsunan din sa atong tulumanon. Maubitaw nang ingon sila kining lagi usahay ang tao dili bag pareho-pareho bisag may kingon silang minority lang ang usa ka tribo pero kinahanglan na ay ang sa tuwa ang pagrespeto. Mamuning usahay makaingon tang kana sila nga muros na sila ubos kay na ang atong pagtagad diyan sila kay lagi kana sila mga isog, di ba? So ato bang sayran atong una-unaon nga pareho naman tag Pilipino, di ba? Pareho naman tag kining naay ilong, di ba? O malibang ka na siya, pasensya nung malibang unsa man ni oy. Pasensya lang mga unsa na nagkaon og mga balanghoy nang apig og karong panahon na. So mao man ka igsoon mukaon gani mo bugas, mukaon mo mga muros og bugas, mukaon mo og kuan unsa ni kamote, ang muros mukaon pod. Ito naman atong kuan kinahanglan sa una bitaw nga dili lang ta mo ingon nga para sa una katong panahon sa Espanya nga asa man na magkuha na itong mga pulong nga muros gikan man na dito sa ilaha pero sa una pa to panahon pa to sa una, diba? Ano na wag na idili na nato tong atong una-unahon tong miagin sa una ang ato karon o lagi bisag ingon kang magkagubot dihang lugar, diba? But mo sabot ang muros lang maapekto ana hatang mga Kristiyano apektado mga kaigsunan so kinahanglan naka-experience naman ta. Abi nimo diha sa Marawi wala na mga Kristiyano diha. Ay mga Kristiyano diha. Maapil po na sila, maangil po na sila unsay ginabuhat sa mga kining mga bandido diha, di ba? Ang mga muros dili sugod nga na ay mga himog mga kadautan diha sa kuan, diha sa ilang lugar, di ba? Kay kana sila usahay na pugos na lang in taon bagay usahay kini laging uban, mahadlok na lang in taon, di na lang in taon mo reklamo, di na lang in taon na gumikan silang paghadlok, gumikan sa ilang pagkakuan, maangil sila. So, mauna, ingon silang maangil ang tanan. So, kinahanglan nga lagi na ay mga diskriminasyon sa ato ang kinilaging mga ingon sila nga muros nga walay maayong edukasyon,
walay maayong panghuna-huna, walay maayong pangisip. Pero dili na tinuod mga kaigsunan, di ba? Dili na tinuod. Ang atong kontra diha, ang atong kontra diha, kanang mga terorista, kanang mga naghasik og naghimog kadautan sa atong lugar, di ba? Dili ta mo ingon nga ako gani bisag moros ko kay moros man puning among busing dire dinhi sa Radyo Mindanao o ang Mindanao Examiner. So ni ako gatrabaho mga kaigsunan kay lagi wala may diskriminasyon diri mo di ba? So ang pareho man tag Pilipino pasag nila ng uba diha moingon sila nga ay kini siya kanang tawhanan nga ayaw na lang na ang atong hunahon diha kanaa naman di naman na malikayan kay diri sa Pilipinas na daghang kay mga tribo na ay Muros, na ay Bisaya, na ay Ilonggo, na ay Subanon, na ay mga unsa-unsang mga tribuhan na sa Pilipinas mga kaigsunan. Mao nga karon ang ikatabang nato suportahan gud nato ang atong gobyerno suportahan nato ang atong presidente kay ang atong presidente kaluoy ba mura na siya dili ba na siya Superman daghan kaayong ang iyang gusto nga kining kita mo lambo ba naa siya agenda nga ng prosperity sa tuwa kalambuan plus tuwa nya naa pa siya ikaduhang agenda niya nga kining peace and order di ba peace and order mga kaigsunan aron naatay kapayapaan ang ikatulo kinahanglan naatay kapayapaan mahuman gani nang sila nga kaguluhan ang musunod ana naay kapayapaan naay paglambo naay rehabilitasyon naay mga unsa ni mao man ang iyang tumong nga nung moadto na siya abroad mobiyahe na siya abroad aron mangitag mga pondo ba mangitag mga lagal mangitag mga negosyante nga mag-invest diri sa tuwa mutabang diri sa tuwa kay dili pod nga puro na lang Amerikano nga atong ginahulat kinahanglan nguan po ta kining unsa ni kanang nguan butag istorya-istorya sa mga incheck istorya-istorya hawon po nato ang unsa ni ang China ang Russia di ba so dili lang ang usa ka tao ang atong istoryahon kinahanglan istoryahon atong tanan basig makaingon siya mutabang mi ninyo ha unsa may anyong problema diha unsa may inyong gusto niya bilang hinabang namo nga pare-pareho lang man tanin yung tao, pare-pareho lang man tanin yung ang unsa ni nga gihimo sa Ginoo, di ba? Lang naman syempre gihimo kasi mong mama o si mong tatay, pero gikan lang gyapon sa Ginoo ang anang original ana ba, di ba? Gikan kang Adam ug kan Eva. So mao na mga kaigsunan, di ba? Nga magtambayo nga dili lang kausa ka Amerikano ang atong ginahulat. Dili lang kay kini ana kinahanglan kinsang mga tao kinsang mga bansa nga gusto mo tabang sa tuwa ay welcome na to di ba so nagkalisod-lisod bata andun pa nila sa panahon ni pasalamat dan sa panahon ni Presidente Digong kay nanggawas ng tanan di ba nanggawas ng tanan so mao kana nga tabangan nato ang atong presidente murag nakaingon ta nga si Tatay Digong naman ang usara ka tawo ang problema ni ini ang nagasolve sa atong problema di ba asa naman tong mga politiko nga midaog nga gibutang nato diha sa ilang pwesto kamura bag sila gipasagdan na lang atong presidente di ba na kinahanglan nga kita kining salig man ta nila gibutang nato na sila diha sa pwesto mao ganin nato na lang gibutuhan kay makatabang sa tuwa tabangan nila ang atong presidente nga mulihok nga kining dili in taon ng atong presidente nga Superman nga pasagdan nila nato siya kayang-kaya ng himukin ang tanan di ba so ang Pilipinas dahil problema naay rebellion di ba naay rebellion malang gani ang kining MILF o MNLF murag naatay kinahimog mga istorya-istorya naatay nahimong kaayuhan ba na ay negosyasyon na ay peace talk di ba so mo nang murag dili na kayo siya ang ikatulo rebellion kining NPA kini laging NPA di tagasabot no
murag wala naman na nakontrol sa ilang sa ilang mga leader. Diba? Gusto mulihok ang NPA, murag ang CPP, murag wala man po'y istorya. Di punta magkadungog nila. Diba? Kunya, siging yaw-yaw po ang National Democratic Front. Human rights daw, mga propaganda nila ba? Diba? So, naanap po'y usahay, pag-atake, usahay, pag-ambos sa atong mga sundalo, kining mga New People's Army. Kasabot nga gusto sa atong kagamhanan nga naay pistok ba, naay ceasefire, di ba? So, usa na nga katulo natong problema lagi kining rebellion, di ba? So, naapay mga problema, unsa pay mga problema sa atong nasod nga gisudong karon sa atong presidente. Gera sa droga, ay pastilan mga kaigsunan. Gera sa droga, unya daghan po ang laing mga nasod ang mukontra niya ni. Gumikan niya na gera sa droga, daghang nagpong nangamatay. Ingon sila nga kining judicial killing lagi. Diba? Kaya daghang nangamatay, mga inosente daw, ang uban nga gipangpatayin sa mga pulis daw. Di umano ha? Di umano, basi magkota diha. Diba? Ang uban nga gipang unsa na wala sila masayod nga ang uban na gipang patay ay pare-pareho lang na sila, kanang mga drug lords, kanang mga nabaligyag, kanang mga pusher diha. Siyempre aron nga masakpan, aron nga dili pananglit og masakpan, aron di na makakantag maayo, dili na magka-karaoke. So inala ng patsyon super sila-sila ra na. O niya, usahin pasangin lang nato ang atong mga pulis. Nang atong mga pulis, siyempre, mag-operate ganin na sila, musukol man po ng uban. Mao na mga kaigsunan ilagi ang usa ka kontra sa atong militar. Unya na apay mga kontra ni sa atong nasod kining China, di ba? China, kaya kung hindi na natin kontra yan. Ibig ko sabihin, dami ng tulong na, alam nyo mga kaibigan, yung China nagpadala ng napakalaking halaga ng ayuda para sa mga Marawi refugees. Pero wala tayong narinig na may mga ibang tulong yung Amerika, yung ibang bansa. Mabuti pa yung China. May check, no? Tamang stoa. Anyway, siyempre PR yun. Tapos nagbigay pa ng donasyon ng mga iba't ibang armas. Yung sniper rifle, automatic rifles. Kaya maraming salamat sa bansang China. Anyway mga kabigan, iwan muna natin yung issue ng Marawi. Nako, tsaka yung diskriminasyon, nakakaantig. Sakit sa puso. Pag-usapan muna natin, ang dami talaga mga Pilipino, mga bitter. Natalo lang si Manny Pacquiao. Naku, marami kang mababasa sa Facebook. Kesyo dinaya, kesyo dapat si Manny Pacquiao ang nanalo. Kayo na siguro ang mag-judge. Kayo reklamo ng reklamo. Kung talagang talo si Manny Pacquiao, matanda na si Manny Pacquiao. Sabi nga nila, patutumbahin daw nila si Jeff Horn, mga kabigan, sa ika-6 na round. Umabot nga ng 12 round, di nga napatumba ni Manny Pacquiao. Dapat aminin na ng mga tagahanga nitong si Manny Pacquiao na siya ay matanda na at dapat ay magretiro na. Kaya lang yung atraksyon sa pera ay mahirap iwasan yan. Ngayon, nung unang in-interview si Manny tungkol sa kanyang pagkatalo, sabi niya, I accept that and Jeff Horn deserve it. Tapos nung dumating sa Pilipinas, sabi niya, mukhang dinaya daw siya. Kesyo hindi marunong yung referee, kesyo yung 3 judges, bias daw. Marami ng kesyo-kesyo. Alam niyo ba mga kaibigan na kung tutuusin, si Jeff Horn nga ang pinakakawawa. Dahil lang napanalunan ni Manny Million sa laban na yan, $10 million. Samantalang si Jeff Horn, magkano lang na panalo niya? $500,000. Kita niyo naman. Kaya huwag niyo kalimutan na everything is all about the pot money. Walang kinalaman dito karangalan. Pera-pera lamang to. Nako. Kaya yan din ang isang dahilan kaya hindi makapagretiro si Manny Pacquiao. Nanghihinayang siya sa mga walang limpak na salapi sa kanyang makukuha, whether matalo siya o manalo.
Kasi ang kontrata dyan ni Bob Arum, yung kanyang promoter sa bawat laban ni Manny Pacquiao, siya ang laging lamang. Kita nyo yung laban niya kay Jeff Horn, wala pang 10% yung naiuwi ni Jeff Horn. Ang maganda lang kay Jeff Horn nakuha niya yung titulo, yung WBO. Pero sa kwarta, ako, 500,000, ano yan? Wala yan. Alikabok lang yan sa 10 milyong dolyar na naipanalo nitong si Manny Pacquiao. So sinong talo? Si Jeff Horn ba o si Manny Pacquiao? Di ba? Marami ng issue. Bitter talaga mga Pilipino. Pag talo, dapat natin tanggapin na talo kasi may 3 judges yan may 3 huwes ang nagdesisyon dyan. Di ba? Kung sasabihin nyo, hindi kasi yung computer box, hindi naman yung computer box kung whether yung computer box sinasabi na maraming naisuntok itong si Manny Pacquiao at lahat konektado. Wala yan, walang basihan yan. Walang kinalaman yan sa desisyon ng mga judge. Di ba? Kasi kung may kinalaman ng computer box sa lahat ng tali ng computer box yan dyan pagbabasihan kung panalo ang boxer o hindi di magbara-bara ka na lang sa loob ng ring, lahat may tama sa kalaban mo. Di ba? Yan ang sabi natin. Marami tayo na yung mga sportscaster sa Maynila, ng mga television network, kala mo, para mga propagandist ni Manny Pacquiao. Dapat i-open natin yung ating mind. Hindi tayo mga crab mentality. Natalo na. Dapat maging sports tayo. Dahil si Manny Pacquiao, siya ang nakikinabang lahat dyan. Imagine, $10 million yung kontrata niya. O matalo ako, manalo, kailangan $10 million ang ibibigay ninyo sa akin. Si Jeff Horn, ikaw Jeff Horn, $500,000 ka lang, hanggang dyan ka lang. Kasi underdog ka, underrated ka. Yung underdog, underrated, siya ngayon ang nanalo. Di ba, napakasakit doon. Di ba, yan mga pride yan, mga kaibigan. Fried chicken, Kaya pabayaan na natin. Talo si Manny Pacquiao, aminin na natin, wag na tayong sumama ang loob dahil laro lamang niya, kwarta-kwarta lang yan. Natalo si Manny Pacquiao pero umuwi siya, nakangiti pa rin siya. Isa lang yun sa mga titulo niya. Dami niya pang hawak na titulo. Iisipin niya kung lahat ng titulo pagtatanggol niya at magkakaroon siya ng tigsa $10 million bawat isang titulo plus yung rematch sa close ng kontrata. Wala pa dyan yung mga bayad sa commercials. Wala pa dyan yung mga pay-per-view. Wala pa dyan yung mga kinikita ni Manny Pacquiao sa mga tatak sa kanyang mga t-shirt, sa tatak sa kanyang mga short pants, di ba? Marami yan. Ang nakikinabang niya si Manny Pacquiao. Talagang pera yan. Ang boxing ni Manny Pacquiao may kinalaman sa pera. Wala yan sa national pride. Yung national pride, secondary lang yan. Ang mahalaga dyan yung kwarta. Hindi naman lalaban si Manny Pacquiao kung kukunti lamang yung tatanggapin niya o kaya patas lamang sila. Of course not. Diba? So dapat paghandaan na ng Bureau of Internal Revenue kung paano nila sisingilin si Manny Pacquiao dahil hanggang ngayon ang pagkakaalam natin, ang laki-laki pa ng utang ni Manny Pacquiao, siguro nasa mga 2 bilyon pa yata yan. Ganyan talaga mga kaibigan sa sugal. Sugal yan sa bawat sugal may natatalo, may nananalo. At dapat ay magpasalamat na lamang tayo at si Manny ay walang masamang nangyari kay Manny sa kanyang pakikilaban dyan sa naturang boxing match kay Jeff Horn. At sigurado ako makikipagpustahan tayo. Hindi magre-retiro si Manny Pacquiao. Sasamantalahin niya yung rematch. Ihingi yan ng mas malaki-laking kwarta. Kaya naman lahat, everybody happy. Ang natalo lamang dyan yung nakipagpustahan. May mga nakipagpustahan. 1 milyon mo, mananalo ng 2 milyon. Kay Manny Pacquiao ako. Ganun yan, mga pustahan dyan. Kaya, ibig sabihin yan mga kaibigan, kung ikaw ay Manny Pacquiao, pupusta ka, tatanggap ka ng 1 milyon. Pag nanalo si Manny Pacquiao, babayaran ka ng 1 milyon ng tumaya kay Jeff Horn. Pero kung si Jeff Horn na manalo, babayaran mo ng 2 milyon yung 1 milyon niya. Ganun yan. Ang unang natalo dyan, itong si Chavit Singson.
yung dating gobernador ng Ilocos. Kasi malakas pumusta yan. O, di ba? Maraming tatalo. Kaya maraming ampalaya. Bakit ampalaya? O, di ba yung ampalaya mapait, bitter? Ay tanggapin natin. Let's move on. Wag na kayong malungkot. Ako, makakadagdag pa yan sa high blood ninyo. Di ba? Ganun yan eh. Sabi ni Manny Pacquiao, paano ako natalo? Natalo ka talaga. Dahil from round 1 hanggang round 8, ang panalo dyan itong nakakalamang dyan, si Jeff Horn. Sa round 9 lamang umatigabong itong si Manny Pacquiao, biglang buhos ng energy. Pero pagdating ng round 10, 11, 12, wala na. Nandiyan na naman uli si Jeff Horn. Kaya kitang-kita mga kaibigan, talagang hindi na kaya ni Manny Pacquiao. Yung kanyang kabataan lumipas na. Lumipas na yung kabataan nitong si Manny Pacquiao. Di ba mga kaibigan? Ngayon nagtatanong siya, paano ako natalo? Hindi naman magpo-protesta yan dahil pag nagprotesta siya, apektado yung kanyang 10 milyon. Siyempre pag nagprotesta ka, paano mo makukuha yung pot money mo? Meron kang protesta. Di ba? Kaya nga yun, sabi, maganda nito mga kaibigan, tinawag pa ni boxing promoter Bob Arum yung kampo ni Manny Pacquiao, yung mga nakapaligid sa kanya ng mga moron. Ibig sabihin ng mga moron, sabi niya, look at all these people, these morons around Manny Pacquiao. Sabi daw ng mga morons na nakapaligid kay Manny Pacquiao, ayon kay Bob Arum, ang dahilan lang daw na mananalo si Jeff Horn kung matisod itong si Manny Pacquiao papunta sa ring. Kita niyo yung kayabangan. Kaya mismong si Bob Arum ang nagsabi, tinawag niya mga moron. Moron yung mga nakapaligid kay Manny Pacquiao na nagsasabing ang tanging panalo lamang ni Jeff Horn kay Manny Pacquiao ay kung matisod si Manny Pacquiao habang papunta sa taas ng ring. Overconfident, di ba? Alam nyo, yan ang hirap dyan. Marami kasing mga nakapaligid kay Manny Pacquiao. According kay Bob Arum, may mga moron. May kasabihan tayo mga kaibigan, yung mga ibang tao, para silang mga langaw. Para silang mga langaw na nakapatong sa ibabaw ng kalabaw. Ang tingin nila sa sarili nila, kalabaw na rin. Nalimutan lang nila, langaw lamang sila na nasa ibabaw ng kalabaw. Hindi sila kalabaw. Kaya nga, yan. Pero sinabi naman ni Manny Pacquiao na hindi na siya magpoprotesta. Bakit ka pa magpoprotesta? Pabayaan mo na yon. Kasi mas malaki-laking kwarta makukuha mo sa rematch. Dahil talagang unang-una, malaki magiging pustahan yan. Mas maraming tao manonood yan. Pero dapat si Jeff Horn humingi na siya ng malaki-laking parte ng pot money. Yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Puro kwarta lamang yan. Pati yung referee sinisisi na ngayon. Dapat daw nung na-headbutt siya, binawasan daw ng puntos according kay Manny Pacquiao itong si Jeff Horn. Referee yan. Alangan naman diktahan natin yung referee. Hoy referee, bawasan mo yan ng puntos kasi nauntog ako. Dumugo yung ulo ko 2 beses. Sabi ng referee, accidental bat yun. Sabi pa ni Manny Pacquiao, hindi, dinidiin din ako ng sinisiko ko nitong si Jeff Horn. Ganyan talaga. Alam niyo sa boxing may may mga gulangan. Kahit sa basketball may mga gulangan yan. Di ba? Tayo nga lamang sa sarili natin, minsan ginugulangan natin yung pamilya natin, yung kaibigan natin, lalong-lalo na pagdating sa kwarta. Di ba? Pagdating sa kwarta, kailangan may gulangan. Siyempre, kwarta yan. Talagang gugulangan ka ng gugulangan ng mga may mga interest sa salapi. Kaya mga kaibigan, move on na tayo. Talo si Manny Pacquiao, let's accept it na talagang talo si Manny Pacquiao, pero panalo siya sa laki ng kwarta na kanyang napadalunan. $10 million as compared kay Jeff Horn na $500,000 lamang. Diba? Siyempre may mga balato pa yan, yung mga nakapaligid ng mga moron kay Manny Pacquiao. Ay, oo nga mga kaigsunan. Pero lami pa man atong istoryahon. Pero murag wala naman tayo panahon sa raal, no? Sayang. So manamilit na may mga kaigsunan na sunod og manapod. Hinaol nga, yun na hatagan na mo mga impormasyon, mga chismis. Kinilang gyapon si Abdel, mayon nga maayong hapon. Kaninyong tanan. Alright, dagang salamat sa iyo, bahay. Maraming salamat, Abdel Diza.
si Abelardo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong isang oras na pakikinig sa amin dito. Huwag kayong magalit ha. Ito, usap-usapan lamang, opinion, haka-haka. Huwag ninyong paniniwalaan ang aming mga pinagsasabi. At ito ay pawang opinion lamang. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, wala na tayong oras. Isang oras ang nakalipas dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po niya balingkod, Alazinto, nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup.